Uzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanang mga nagtan-aw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Rino Lim and this is Uzamis Today. Sa atong mga headlines. Maayong panggobyerno og pagkasinsiro ni Mayor Indy Waminal gidayeg ni SDS Lago. Inspirasyon sa serbisyo sa DepEd Uzamis family. Gubaong dalan og pagbaha sa Purok 5 Barangay Triunfo nga dugay nang gianto sa mga residente gihatagan og kasulbaran sa Asinso Uzamis Administration. Damgo sa katawhan nga dalan nga nagkonektar sa Barangay Kugon ug Barangay Kinomansur gihatagan og katumanan ni Congressman Andu Waminal. Sugyot sa Alliance of Concerned Teachers nga kutob na lamang sa Abril ang 2024-2025 school year ug ibalik na sa pre-pandemic calendar ang next school year niani og nagkalain-lain nga opinyon. Mga nanag-iya og iro sa Uzamis ipa-imbintaryo sa Liga ng mga Barangay. 5 years old nga batang may epilepsy na patambalan pinaagi sa Asinso Uzamis Free Hospitalization Program. Kabalaka o kagool sa single parent nga inahan nahupayan. Ug karon ang mga detalye sa Uzamis Today. Maayong panggobyerno ug pagkasinsero ni Mayor Indy Waminal gidayeg ni SDS Lago. Inspirasyon sa serbisyo sa DepEd Uzamis family. Atong paminawon ang balita ni Dazzle Texon. Ug dinhi nabati nato under the Asenso administration, even from the province, congressional, and down to our city, local governance. Na-inspire kay ko sa message sa atong Honorable Mayor nga ang iya di ay guiding principle in public service is good governance. Congratulations, Mayor. Thank you for that because while attentively listening to you, nag-reflect pod ko nga dapat ang teachers na atay mithi nga padayuno nato ang maayong panggobyerno mao kana ang atong public service ngadto sa atong mga learners. Dako ang pasalamat ni Uzamis City Schools Division Superintendent Nympha R. Lago sa Team Asenso sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal uban si Congressman Ando Waminal ug dinhi sa dakbayan sa Uzamis kang Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. uban ang Team Padayon Asenso Uzamis. Gipahayag sa SDS nga usa sa mga mithi ilabi na ni Mayor Indy Waminal nga nahimong inspirasyon kanilang mga magtutudlo mao ang good governance kung maayong panggobyerno nga paagi sa pagserbisyo sa publiko ilabi na ngadto sa ilang mga estudyante. Particular nga gimatikdan sa Uzamis City Schools Division Chief ang kabag-uhan nga natagamtam sa DepEd Uzamis ubos sa pagdumala sa Team Asenso. Under this administration, I personally felt tungod sa ilang gitawag nga 5Ms, precursor or ang atong forerunner nga ato ang hardworking provincial governor nga si Attorney Henry S. Waminal, and of course sa ato ang sincere, I'd like to introduce you, Mayor, as sincere Mayor of Uzamis City because sa iyang pagka-sincere as our chief of the local government diri sa Uzamis in my 1-year stay. Last April 1 is our anniversary here serving DepEd Uzamis City ug nakita gyud nako nga ang atong special education fund nahanay
o gigasto base sa hanay nga approved budget nga giuyunan sa tibuok nga local school board members. Gibutyag ni SDS Lago nga sa una pa man niya nga pagbisita sa opisina ni Mayor Indy ingon nga courtesy visit ang di kalidad nga edukasyon gayod ang gisiguro sa mayor nga mahatag ngadto sa kabataang Ozamis nun. Diretso dayon si Mayor nangutana, ma'am, unsa may atong ikatabang nga mamaayo ang kalidad sa edukasyon dinhi sa Ozamis City. Giangkon sa superintendent nga bisan tuod gitan-aw nila nga hagit ang bugos nga suporta sa LGU pinaagi sa pagtagana sa gikinahanglang mga kagamitan sama sa baguhay pa lamang gi-distribute nga educational tablets alang sa tanang 1,379 ka mga teaching and teaching related personnel sa Ozamis City Schools Division apan alang kanila kini oportunidad nga mas mapauswag pa nila ang kalidad sa ilang pagtudlo. We still believe that it is a great opportunity for us teachers. Once you receive that tablet, oportunidad kayo nato that we can successfully, significantly deliver our services, the teaching, learning, delivery, of course, with quality. Dakong pasalamat gayud ang gipaabot ni SDS Lago sa ngalan sa Ozamis City Teaching Force sa lig-on nga suporta ni Mayor Indy ug sa Asenso Ozamis Administration ngadto kanila. Gitagaan ta og maayo nga resources which is technology, no, digital technology, very manay ginaingong timely. Na-mention sa ato ang Ma'am Arlene ganina nga nag-mention siya nga mauni siya pamaagi nga instrumento, no, nga magamit nato para mapa-enhance, ma-enrich, ma-improve ang kalidad sa edukasyon. Gawa sa educational tablets nga una nang inahatag sa grades 11 ug 12 students sa mga public schools sa syudad ug karon sa mga magtutudlo sa division, proud usab nga gibutyag ni SDS Lago. And this is really would take us another extra mile to look forward and again expecting so much from this good governance of Asenso Ozamis City. Nakita nato na ang senior high school, nanatay tablets. Teachers are also provided with these tablets. Ug nakita nato karon, tagnaan ninyo unsay sunod. Unsay sunod? Smart TV ang atong panlantaw for the kindergarten, grade 1, grade 2, and grade 3. Kini nga bugos ng suporta ni Mayor Indy ngadto sa DepEd, gitanaw sab nila nga usa ka mamaagi nga makabalos niini mao ang suporta ug pakigbahin usab sa mga magtutudlo sa One Family, One Professional program sa administrasyon. O kita DepEd Ozamis City, kita mismo ang instrumento nga makapot ang panlantaw ug damgo sa atoang Asenso administration. So, with good governance, good relationship with our local government officials, our stakeholders, parents, particularly our learners. Let us always nurture our learners with compassionate hearts. Di nato kalimtan nga without them, wala ta nahimong maestra. Og ingon nga pasalamat ikang Mayor Indy og sa kinatibuk-ang Team Asenso. We will ensure that, rest assured, Mayor, we will maximize the utilization of this technology plus the smart TV for our learners soon. Mayor, mahimo ni siyang gamit instrumento sa maayong edukasyon, matatag na edukasyon, matatag na kaisipan, matatag na kinabukasan para sa matatag na batang Ozamis nun. With you, the officials of Ozamis City, we will commit to maximize the utilization for the betterment of our learning outcome. Alang sa Ozamis Today, Dazzle Humwan Exxon. Daghang salamat, Dazzle. Gubaong dalan o pagbaha sa Purok 5 Barangay Triunfo nga dugay ng gianto sa mga residente gihatagan og kasulbaran sa Asenso Ozamis Administration.
Ani ang balita ni Leoncio Medallo. Dili kay gimulo, giantos gyud namo. Sa taud-taud nga pag-antos sa mga residente sa Purok 5 Kota Area Barangay Trayunpo, Osamis City sa ilang gumaong dalan o kanunay pagbaha gihatagan o kasulbaran sa Asenso Osamis Administration, pinaagi ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Sa pamahayag ni Ginang Clotilde Balindres, usa sa mga residente sa Uong Purok, gisaysay nini kung unsa kalisod ang ilang kahimtang og pag-antos sa gumaong dalan ug ang pagbaha panahon sa ting-ulan og ilabi na kung mag-high tide kay didto paingon og magpundo ang tubig gumikan kay walay gawsanan tungod usab walay kanal. Apan nahimong napasayo na ang ilang pag-agi bisan pa man kung ting-ulan gumikan kay gihatagan na o kasulbaran sa LGU Osamis pinaagi sa pagsimento sa dalan o pag-repair sa kanal nga adunay cover aron dili usab peligro sa mga lumalabay. Ang maong proyekto gigahinan og pundo sa Asenso Osamis Administration sa kantidad nga 2,153,000 pesos. Sa una pertigyong paita sa among kahimtang dire kay mo ulan laga may mupundo di ana ang tubig naki kani medyo elevated man ni jutay then didto mupundo pod ang tubig didto di murami unya mura ra ba jud ang tubig nga mudagan siya di ra ba gyud mupundo gi siya hantod magkuan ba mag color kanang green na bitaw labi na di ani pagka mag-ulan-ulan sus pait kay ang paglakaw ani kapita kadi ang mga kuan mga guba mga estudyante estudyante usay di naganahan mo sulod ang mga motor diri kay tungod aning dalan nga problema kaayo. Dako ang kalipay o pagpasalamat ni Ginang Balindres sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Indy human matagaan og pagtagad ang ilang suliran. Siya gihimo lang siyang instrumento sa Ginoo nga kuan nga makahimo siya ana ang atong mayor karon nga batan-on. Ang iyahang kamaayo sa iyahang labi na bisan sa batan-on pa siya atong mayor. Gani matud pa ni Ginang Balindres nga sadyang miuli ang iyang anak gikan sa dakbayan sa Sugbo aron magbakasyon uban sa kauban ini nga taga Sugbo sab ang nakadaig sa administrasyong Waminal gumikan sa kausaban sa imahe sa dakbayan sa Osamis. Usana ni ini ang kanindot nga talan-awon sa palibot sa Kota Area ilabi na ang Asenso Osamis Wellness Park. Gihimo siyang instrumento sa Ginoo especially nga kaning Wellness Park gihimo niya din atubang diri gwapo na niya murag kada bitang mulabay bitaw mga tao katubag ura ni abot akong anak gikan sa Cebu nagbakasyon sila sa nindot talaga inyong kuan ay gwapo naka-appreciate gid sila maayo sa dalan sa lugar naiingon sila nindot na kaay kalabi na katong gidalan niya nga kauban ang kanang ugangan sa akong taga Cebu lumad Cebu siya nindot kuno kaayo ang atong lugar kay aning lugar de duol og Birhen duol og Wellness Park duol og Boulevard Haikan ya duol og dagat kuan kuno kaayo kanang sa ila bitong impression bitaw nindot ang labi na ang pagdala sa mga leader. Sa mga leader pod maayo pod ang paghimo sa mga leader. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Daghang salamat Leoncio. Damgo sa katawhan nga dalan nga nagkonektar sa Barangay Kugon ug Barangay Kinuman Sur gihatagan og katumanan ni Congressman Ando Waminal. Atong paminawon ang balita ni Glenn Ray Luluna. Gipalanog ni 2nd District Congressman Ando Waminal ang mga makapahinam nga updates bahin sa construction and improvement sa Barangay Kugon, Kinuman Sur, Gala Road Project nga nasulod sa 2024 GAA Project. Gipadayag sa mga opisyal sa Barangay Kugon ug Barangay Kinuman Sur nga damgura nila ang nasangpit nga dalan ug nag-antos ang ilang mga residente sulod sa 3 ka dekada apan karon sa panahon sa Asenso Administration nahatagan o katumanan labi na ni Congressman Ando Waminal.
Hisayran nga personal mismo nga giinspeksyon ni Kong Ando ang nasangpit nga dalan kaniadtong tuig 2022 aron nga makita ang kakulangon o gikinahanglan nga improvement aron nga mahatagan o ginalian nga aksyon o karon tuig 2024 nahatagan na og dakong katumanan tungod kay sementado na og dili na maglisod ang mga katawhan sa ilang pag-agi sa nasangpit nga dalan. Dako ang pagpasalamat ni Barangay Kugon Kapitan Jonel Poncardas sa maong proyekto nga gibubo sa Asenso Administration nga nasa ilang barangay. Tod kay kini nakahatag og dakong kahamugaway og kasayon sa mga residente nga anaan na nimuyo sa nasangpit na lugar. Diin dili lamang nakahatag og accessibility sa ilang barangay, lakip na sa barangay Kinumansur. Karon natingala nako pag maghuman na jud, wa na joy di na jud makuanan og play na kayo. Dili na sa una kay nasa sa ubos kay ito ang tubig na dito karon bisan magbaha pa ang tubig ora jud sa lalom nailibit na siya ba murag napatag na po siya kay sa una buntod man na siya mo na dayon ang sapa kusog kay na basta magbaha na kay duha man ka portion ng baha god ang sapa god una diri sa Kugon jud na sapa dara pero ang dako ato yung boundary Kugon to Kinumansor ang gibuhatan na jud ra og box culvert bitaw double box culvert na lang gibuhat. Muna nga sa kanang proyekto ha, dako ay nakatabang muna tong tulo ka pillars. Maayo kay paglantaw pa sa kayuhan sa atong mga katawhan labi nag may estudyante kay mo man ay kaugmaon jud sa to ang kani ato sa tong nasod. Muna nga makita yun nato nga karon sila magmotor na. Yahay na kayo. Samtang si Kapitan Ricky Alduesa sa Barangay Kinumansur ang mipaabot usab sa iyan dakong pagdayeg og pagpasalamat ngadto sa mga haligi sa Asenso Administration nila ni Gobernador Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Indy Wominal Jr. tungod sa katumanan sa nasangpit na proyekto nga ilang napaabot sa ilang barangay nga dugay na nila nga gidamgo og karon nahatagan og dakong katumanan sulod sa Asenso Administration. Dako kay katabak kay ang Kinumansor gimo man po ni Congressman eco tourism ato ang barangay. Dako kay katabang sa mga lumulupyo kulay pabot. Dako kay kog pasalamat nindot sa tulo ni mayor o ni congressman o ni gobernador nga ang ilahag yung serbisyo nakita na gyud sa katawan sa barangay Kinumansor. Dako kay kog pasalamat nila maka atubang gay ko nila ni congressman ba o ni gobernador o ni mayor kada doon ako pasalamat lang yun ko kay ang ilang gisaad ila naman yung gituman mara hangi yun ako salamat kay sa una pag yun sugdi ako hangi mga problema man sa barangay mao na ko kada doon ako nila mao ni problema sa kong barangay diyon pag doon ako nila gisaaran man ko karon kay ila naman yung natuman, ila naman yung nahatag nakita naman yung sa katawan sa barangay Kinumansor. Kini nga proyekto na mugna tungod sa pagpaningkamot ni Congressman Ando Wominal, inubanan sa pag-abag nila ni Mayor Indy Wominal Jr. o Gobernador Henry Wominal, inubanan nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Speaker Martin Romualdez kung asa kini nga proyekto makahatag og dakong katabang sa mga katawhan o makadugang sa kalambuan alang sa tanan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sugyot sa Alliance of Concerned Teachers nga kutob na lang sa Abril ang 2024 to 2025 school year ug ibalik na sa pre-pandemic calendar ang next school year, niani og nagkalain-lain nga opinyon. Aniya ang balita ni Bernald Texon.
O yun si Lula Otilia Zusa Sanico, residente sa Barangay Bagakay, Usami City, ang guardian sa iyang babaeng apo nga may special needs nga sa kasamtangang nag-eskwela karon sa Usami City Central School Speed Center kabahin sa DepEd proposal ni Alliance of Concerned Teachers kon ECT Chairman Vladimir Cuitua nga naghangyo sa kagawaran sa DepEd nga kung pwede tama na lamang sa bulan sa Abril ang 2024-2025 school year o dili na paabuton pa sa bulan sa Mayo na nituiga. Uyon usab siya sa pahayag sa Alliance of Concerned Teachers nga si ECT Chairman Vladimir Cuitua that having no class in April and May would be more productive for education. Cuitua also expressed his concern about the impact of on-site class suspensions on effective teaching and learning. Matod pa nga kung tapuson sa bulan sa Abril o Mayo ang school year 2024-2025, aduna kini total nga 175 school days. Kumpara kung ipadayon ang kasamtangang school year kalendar nga may 179 school days. Ako mauyon jud ko ana gyud kay labi na karon nga init kaayo. Daghan jud kay imbis karon no Monday gikan to Friday wa Miss Queen na de Monday Tuesday. Sus karon Miss Queen na mi akong apo itang gihutoy no kayo. Kuan jud kayo Miss Queen na mi gihutoy no akong apo karon gipamasgen ako na siya ron karon eskwela gani kay Pabor usab sa nasangpit nga proposal ang single mom nga si Miss Luisa Grace Chong, residente sa Puro 4, Gango, Usami City, nga may anak usab nga may special needs. Tungod kay matod pa affected ang anak sa kainit sa adlaw nga nakatrigger kini sa pag-atake sa gihambin nga asma niini. Para sa ako sir no, mas maayo na i-stop sir kay labi na karon akong anak gikan pag gihilantan. Gina week is April 1, gikan atong Wibi Santo. So muskila na ang tamig Monday, ni trigger jud siya, ning gihilantan siya, hantod karon giubo pa jud siya. Gusto man jud siya mo eskwela, di ako na lang siya gipatambal karon. Nag-inom jud siya tambal karon sa iyang asma. Karon dinala kay kog kuan. Inhaler in taon kay gihubak in taon to siya. Ako i-stop na lang imudyon na lang jud ng mga bata kay luoy man pud mga bata good sir. Ilabi na karon init kayo ang panahon. Hindi pa sila kagwanta. Gidugang ni Mrs. Chong nga naluoy kayo siya siyang anak nga may special needs ug sa uban pang mga kabatang estudyante nga walay kapaingnan ug mapugos in taon sa pag-eskwela bisan sobra ang kainit sa adlaw. Lahi naman gud ang panahon karon good sir kay sa una panahon. Sa una lahi daghan naman gud karon gud mga tawo karon panahon na daghan mga tawo na nangamuyo. Kung ikumpara man gud nato sa unang panahon, gamay ra na muyo karon mas grabe karon ang mga tawo karon mga namuyo pollution ni binakaron panahon na sa ko i-stop na jud na siya kay para pud luoy pud mga bata pod. Sumala pa usab ni Misamis Annex Integrated School Principal Mr. Ludovico B. Barrios, wala siya problema ug buoyon siyang tapuson ang kasamtangan nga school year nining bulan sa Abril. Ang sisti nabalaka siya basin mosamot nga walay makatunan ang mga learners kun ugaling sayo nga hunungon sa DepEd ang 2024-2025 school year. Wala may problema ang pag-suspend sa klase if it is mandated by our higher authority. But sa akong side, ingon ini ang akong nakita. Atong pandemic, ang dako kaayong resulta ato after the pandemic, ikining di na halos kaila ang bata sa ilang ngalan. Second, ang ilahang reading na samot, dili na sila kabasa. Karon, ako na ako yung mga nasapnan, mga bata, naglisod yun pagbasa. Ang sao man natuwa ni karon pagpapasar, nga lain mapaminahon magpapasar tag bata di kabasa. Di ba? Karon, kung undangon na to ang pagpa-eskwela sa mga bata, ang akong pangutana, doon na ba'y assurance ang atong mga bata while they are at home, nga makabasa sila after. Kaya nga ni dinhi, kinahanglan man i-monitor na to ang ilahang reading, ilahang pagtungha. Aron yun na dili hilaw lata ang ilahang pag-promote from gikan sa ilang pag-eskwela paingon sa next grade kay luoy ba ang bata. Sumala usab ni Misamis Annex Integrated School Science High School teacher Miss Glyza Milimpang, pwedeng selective o nagdepende sa geographic location ang pagtapos sa klase niing bulan sa Abril ug Mayo. Dili depende siya sa location sa school, the first place kay
For me, diri man gud sa among sa annex, daplin gud mi sa dagat, and honestly, daplin ka sa dagat mas ma-feel gyud kay nimong kainit-init jud kay sa nga tanan. Dayon ako warag I can't go on throughout the day without holding my electric fan nga chargeable kay init jud siya. Pero lucky for us kay nami second floor ug third floor medyo hangin siya usahay. Pero most of the time init jud. Karon tingali ang rason kanang sobrang init. Pero dire sa Misamis Annex, ang kainit dire mapukayo extreme kayo gud ang kainit. Sa ngani sa atong building rehabog man, ventilated ang atong mga rooms. Una nga advice nato sa mga ginikanan pa eskwelahon ng mga bata padalon og tubig payong aron dira sila sa room, dira sila maguli-uli. Panahon sa recess siguro sa mo palit sa gawas then balik. O asa man nakaroon ng init, ulay init. No, by that way, mapadayon sa mga magtutudlo ang pagtudlo sa pagbasa sa mga bata. Aron, ma-promote sila nga dili half-baked. Na-feel good na mo unsa ka pait ang resulta sa modular education kay for us teachers nag-struggle good mi kay mas lami gyud tong face-to-face. So, if you're going to ask me, no, okay siya depending sa location sa school if it's really needed. But if dito sa Bukid Gamay sa Ozamis nga gwapo ang panahon, I think it would kanang okay ang face-to-face. So, it would depend on the school and I think mas maayo if ang division itself mo decide about it kinsa gyud highly affected nga school. Mora to siya. Sumala pa sa Alliance of Concerned Teachers kung ugaling i-consider sa DepEd ang ilang proposal nga nag-auhag sa daliang pag-shift to the pre-pandemic school calendar kini magbino sa adverse impacts on learning outcomes and well-beings of learners and teachers in holding classes amid intense heat during the hottest months of the year. Diin man nagsamang may pabor ni ini sila si Mais School Principal Mr. Ludovico Barrios, Mais Science High School Teacher Miss Glyza Milimpang ug ang single mom nga si Luisa Grace Chong ug ang former OFW nga si Lula Otilia Sanico nga ibalik sa pre-pandemic calendar or June to March ang pasukan sa 2025-2026 school year. Tungod kay sigurado sila nga subok na ang naandan nga school year calendar kaniadto. Ay, o yun, dito ko kayo mabalik og June ang ting klase. Mas, samay. Mas kung ano bisag tingkulan na magina, mas okay kayo mabalik. Oy, kay kung sa tag-init, loy po kayo, labi na sa kong apo, sa kung side sa kong apo, labi nag-init, hubakon in taon. Balik nila no sa una, sir, na kuha na sayo ang klase, kay para po sayo po may main og kuan ka ng human. March 2 kuan ana ba mahuman dayon ang klase kay para karon alang kayo din ay uban maapikihan og pliti labi na kanang wala pangita so kanang nanjud ibalik jud sa normal ang klase. Ganahan jud ko sa June to March honestly kay orag for example last year magud kay nag-start mig August dayon Purag mo pa'y pag-start sa school year na ano day dagag vacation. Pag-abot sa June, straight din, medyo init jud kay siya. So, mas mayo ang June kay ang vacant gud sa bakasyon sa mga bata is around April to May. So, summer. So, more naas ang bata sa balay. So, mas ganahan ko sa June to March gud sir actually. Nindot po na sir kay ano man, kanang Hunyo, hindi man na init, di ba? Init na, tag-ulan pa na, part pa na sa rainy season ng Hunyo. Ngayon, kung panalitan, o unsa may desisyon sa atong higher up, so patay mahimo na kailangan na. Empleyado raman ta sa gobyerno musunod ta. Pero, as to opinion, nagantang may istorya ini, kaya lagi, ang kanang Hunyo, mau maginaang karaan man nga schedule, na dili gina siya tag-init. Sumala sa ECT proposal, magsugod ang klase sa school year 2025-2026, Hunyo 23, 2025 ug matapos ang klase Marso 31, 2026 nga adunay kinatibuk-an nga 188 school days. Samtang ang school year 2026-2027 matud pa ni ECT Chairman Vladimir
Kuituwa magsugod ang klase Hunyo 8, 2026 kansa magkumplito na unya sa pagbalik sa free pandemic calendar. Gibarugan sa ECT ang pagbalik sa school break na bulan sa Abril o Mayo. Angayan lamang og matud pa, it would be more productive to our educational system. Kahinumduman nga sa unang duha ka semana ning bulan sa Abril, ang kapin sa 6,000 ka mga pampublikong eskwelahan sa tibok nasod sa Pilipinas ang nag-shift ngadto sa alternative delivery modules kon EDM. Kini gumikan sa nasinati nga pagtaas sa record sa health index nga dakog epekto sa sistema sa pagtuon og kahimsog sa panglawas dili lamang sa mga estudyante, lakip na usab sa mga magtutudlo. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Texon. Daghang salamat, Bernald. Mga nanag-iya og giro sa Usamis ipaimbentaryo na sa Liga ng mga Barangay. Atong paminahon pagbalik si Adoni Dicena. Sa higayon nga makapahigayon na og panagtagbo ang Association of Barangay Captains sa Dakbayan sa Usamis, ipatuman gilayon sa ABC ang pag-inventaryo o pagpanglista sa mga balay nga nagbaton og mga iro. Nagkanayon si Barangay Affairs Committee Chairperson John Carlo Moralion nga ang pagpanglista sa mga nanag-iya og iro langkob na sa hiniktan og binuhian. Gihatagan kini og pagtagad sa ABC gumikan sa mga report nga nining panahona mas mitaas pa ang dog bite incident og ang road crash nga gikalambigitan sa mga irong binuhian. Nakasiguro si Konsehal John Carlo nga kung adunay listahan sa mga tag-iya og iro sa matag barangay, mas mapasayon pa ang pagtumbok sa mga tag-iya kung adunay mahitabong pamaak o disgrasya sa kadalanan. Kaabag sa Liga ng mga Barangay ang City Veterinary Office alang sa nagpadayong pagpangsikop sa mga laaw nga iro. Karon nung taang amo ang EBC Liga meeting, wala na dayon tungod kinamay mga schedule nga dinalian pod nga giatinan. Na-move siya siguro next week na lang, and usa sa among hisgutan dito ang pag-inventory aning mga iro and to adapt the kaning sa national law nga usa to nga law Ma'am Cecil. And then aron nga og makasala ang ilahang iro, naargi pangitaan ang napaakan or ang kanang nasadan sa iro kay kasagaraan manggod na ay mapaakan nga bata nga lagaw sa dalan na mga disgrasya nga motor, wala na mo angkon sa iro. Tabang pud ni nato sa ato ang kauban diri sa LGU nga pwede nang panakop og iro karon tungod sa kadaghan. Unya sa pulo ka bok isa ra ang madakpan. So akong amagon ang tanang barangay captain nga huktan og maayo ang pagkuha ning iro ug unsaon nga magamay na pud siya. Kay daghan na po kayo namatayan ning iro. Na disgrasya. Alang sa Usamis Today, Adoni Dicena reporting. Five years old nga batang may epilepsy na patambalan pinaagi sa Asenso Usamis Free Hospitalization Program kabalaka o kaguol sa single parent kay inahan na hupayan. Aniya si Mary Ann Lumapas alang sa balita. Dako ang kalipay o magpasalamat sa mga katawhan sa syudad sa Usamis. Human nahimugso ang Asenso Usamis Pre-Hospitalization o Funeral Assistance Program pinaagi ni Congressman Ando Wominal o gipadayon usab ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Matod pa ni Catherine Rose Luna nga ang iyahang anak nga si Herl Luna, 5 years old, na confined sa Faith Hospital tungod sa sakit nga epilepsy. Bata pa lang kaayo si Herl, nag-antos na siya sa maong balatian hantod nga nagdako na kining bataa nagsigi gihapon og atake ang maong sakit. Isip usa ka inahan, dili gayud mahimutang si Catherine Rose ug naghatag kaayo og kaguol kaniya nga siya lang ang nagatiman sa iyang anak. Si Catherine Rose, 42 years old, nga kasamtangang nagpuyo sa Gango, Usamis City, bisaysay nga isip single parent ug adunay 5 ka anak, naghinuktok siya og asa makapangita og ibayad sa hospital bill niya nga mikabat sa kantidad nga 20,176 pesos. Na-admit akong ika-5 nga anak sa Faith Hospital. Related sa iyahang meningitis before, 5. Okay, nagkuan man siya,
5 months pa siya, nag-meningitis, dayon nag-maintenance siya og para anti-seizure, dayon nag-manifest man gud siya seizure, motong gi-admit namo siya. Tas aside pa ato, nagsakit pud iyang ulo, kay naaday siya sinusitis pod, tas nag-trigger sa iyang dili. 5 months siya, nagkuan siya, naka-acquire siya atong sakit. 20,176 pesos and 22 centavos akong bill, and salamat sa Ginoo na zero ko. Ug tuod man, wala siya pakyasa nga sa pagduol niya sa Asenso Osamis administration kay nahatagan gayud og dakong kasulbaran ang iyang gihambin nga problema. Tungod sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program na zero balance ang excess bill niya pinaagi sa maong programa. Gidugang pa niya nga samtang nag-process siya sa mga requirements, nakita usab niya na maayo kaayo moabi-abi kaniya ang mga personnel sa Team Asenso. Walay kabutangan ang gibating dakong kalipay ni Catherine Rose nga nahatagan gayud og kasulbaran ug migaan ang gihambin niya nga mga kabalaka sa bayronon sa ospital. Iyang gipaabot ang kinasingkasing nga pagpasalamat kang Governor Henry Wominal uban ni Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Indy Wominal sa pagtabang sa mga nanginahanglan nga mga katawhan pinaagi sa lubos-lubos nga tinuanay nga serbisyo alang sa pag-asenso. Kang Congressman Ando, kang Governor Henry, kang Mayor Indy, dako kayo gyud akong pasalamat nga dako na kay nga kantidad, dako na kay nga tabang sa among pamilya, especially sa ako ang solo parent. So dako na kay nang ikatabang para namo sa akong pamilya nga na zero jud mi, na nagpasalamat jud kaayo ko in behalf sa akong pamilya para ani nga programa nga ilang gi hatag sa mga katawahan nga unta dili lang ako ug daghan pa ang matabangan. Salamat jud kaayo. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Daghang salamat, Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kaninyo sa public service feature sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Indy Wominal Jr. Please like and follow our official Facebook pages, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, and Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to our YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-live stream ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kinatibuk ang AONC team, Dazel Humwad Texon, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena, Jun Purgatorio, Aris Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid o Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Rino Lim, daghang salamat, padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.